Kinakasal kami ni Isabela noong Mayo. 15 taon na ang nakalipas. Maganda naman. Hindi yung enggrande at magarbo na kasal na marahil ay pinapangarap niya. Pero sapat na para hindi masyadong makapagreklamo ang nanay niya, si Teresita. Puno ang simbahan ng San Agustin sa Manila ng aming mga kamag-anak at kaibigan. At elegante ang restaurant sa Makati kung saan kami nagdiwang. Naaalala ko ang itsura ni Isabela sa kanyang puting bestida. Ang buhok niya ay malambot na alon sa kanyang mga balikat at ang kanyang ngiti ay malapad at totoo. Sa tingin ko, mahal niya talaga ako noon. O yun ang akala ko. Nagsimula kaming magtayo ng buhay. Kumuha ako ng apartment sa Quezon City. 2 kwarto, disenteng laki. Sa tulong ng housing loan na pinagtrabahuhan ko sa 2 trabaho. Nagtatrabaho ako sa isang construction firm. Pero kasabay nito, nagtayo ako ng sarili kong maliit na kumpanya. Import at benta ng mga construction materials. Hindi naging madali, pero unti-unti akong umasenso. Si Isabela naman ay nagtatrabaho sa bangko. Matatag ang sweldo niya at kaming dalawa ay, paano ko ba sasabihin, komportabling middle class. Hindi kami mayaman, pero hindi rin kami naghihirap. Nagpupunta kami sa Tagaytay tuwing weekends, nagbabakasyon sa Palawan tuwing summer, at may disenteng sasakyan. Pero ang pamilya niya, laging medyo mababa ang tingin sa akin. Si Teresita, ang biyenan ko, ay isang babaeng matalas ang dila at matibay ang mga paniniwala. Kumbinsido siya na mas maganda pa sana ang napangasawa ng anak niya. Ang anak niyang lalaki si Paulo, na nakababatang kapatid ni Isabela, ay nagtatrabaho sa isang IT firm at malaki ang kita, at palagi niyang pinaparamdam sa akin na mas matalino siya, mas moderno, mas matagumpay. Sa mga family lunch, palagi akong iniimbestigahan ni Teresita. Kumusta ang negosyo? Magkano ang kinikita ko? Ano ang mga plano ko sa buhay? Para sa kanya, hindi ako sapat. Si Isabela naman ay tagapamagitan, tatawa lang at sasabihing nag-aalala lang si nanay. Pero ramdam ko na hindi ako bagay sa pangarap nila para sa kanya. Para sa kanila, ako lang yung nakatsamba kay Isabela. Hanggang sa dumating ang ika-21 taon ng aming pagsasama. Ang kumpanya ko ay lumago ng mabilis. Nakakuha ako ng ilang malalaking kontrata sa gobyerno. Nagsimula akong mag-import ng equipment mula sa Germany. Pinalaki ko ang team ko. Dumating ang punto na mayroon akong 15 empleyado. At kita na nagbigay sa akin ng unang totoong malaking pera. Binilhan ko si Isabela ng bagong Mercedes. Lumipat kami sa mas malaking bahay sa Corinthian Gardens. At nagsimula kaming makihalubilo sa ibang grupo, mga negosyante, abogado, mga taong may pera. Sa wakas tumigil na sa pagkokomento si Teresita. Si Paulo, arugante pa rin, pero hindi na masyadong maingay. Maganda ang buhay. At doon gumuho ang lahat. Hinding-hindi ko makakalimutan ang Biyernes na yon ng Oktubre. Nasa opisina ako nang tumunog ang cellphone ko. Si Marco, ang accountant ko, nagpapanik na sinabing kinumpis ka ng gobyerno ang lahat ng pondo sa mga account. May investigasyon daw, mga akusasyon ng hindi pagbabayad ng buwis, mga irregularidad sa dokumentasyon. Hindi ko agad naintindihan ang sitwasyon. Akala ko pagkakamali lang, isang hindi pagkakaunawaan na maaayos sa loob ng ilang araw. Tinawagan ko ang abogado ko. Sinubukan kong kumalma, pero hindi pala pagkakamali. Nalaman ko na nilinlang ako ng isa sa mga koneksyon ko sa gobyerno, nakatrabaho ko sa mga proyekto. Pineke niya ang mga dokumento para palabasin na ako ang ilegal na naglalabas ng pera habang siya ay tumatanggap ng mga komisyon. Ako ang ginawang scapegoat. Nagsimulang dumating ang mga kaso, inilabas ng media ang pangalan ko, at ang kumpanya ko ay nabangkarota sa loob ng 1 linggo. Lahat ng kontrata, kinansela. Ang mga empleyado ko tingin sa akin ay traidor, kahit na ako ang biktima. Inubos ng mga abogado ang mga huling natitirang pera ko para ipagtanggol ako, pero huli na ang lahat, wala ng pera. Ang mga account ay frozen, ang mga ari-arian ay nakablock. Si Isabela nagulat noong una. Sumasama siya sa akin sa mga meeting sa abogado, hinahawakan ang kamay ko habang ipinapaliwanag ko ang sitwasyon. Sa unang 2 linggo, kasama ko siya, o yun ang akala ko. Pero nagsimula siyang magbago. Nagsimula siyang magtanong ng mga bagay na hindi ko masagot. Maibabalik mo pa ba ang pera? Mawawala ba sa atin ang bahay? Anong gagawin natin ngayon?
Ang tono niya ay nagbago mula sa pag-aalala, naging takot, at pagkatapos ay galit. Hindi na niya ako tinitingnan ng may pag-unawa. Tinitingnan niya ako na para bang ako ang may kasalanan sa lahat. Si Teresita, mas malala pa. Pumunta siya isang gabi sa bahay namin. Umupo sa sala at literal na inusig ako na parang kriminal. Paano ka naging ganyan karesponsable? Paano mo hinayaan na malinlang ka? Bakit hindi ka naging maingat? Bawat salita niya ay parang suntok. Si Paulo ay nakaupo sa tabi niya, nakikinig at tumatango. Paminsan-minsan ay titingin sa akin ng may pandidiri. Pakiramdam ko ay nasa korte ako sa sarili kong bahay. Si Isabela ay hindi nagsalita para ipagtanggol ako. Kahit isang beses. Nakaupo lang siya doon, nakatingin sa tasa ng kape niya, tahimik. Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap na yon, sinabi niyang aalis na siya. Ganoon lang kasimple. Sinabi niya na hindi niya kayang mabuhay ng ganito, na kailangan niya ng katatagan, na pakiramdam niya ay nalinlang siya. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Nalinlang. Hindi ko siya nilinlang. Ako ang nilinlang. Sinabi niya na hindi na niya kayang makasama ako. Na nahihiya siya. Nabigo ang pamilya niya. Na kailangan niyang isipin ang sarili niya. Tumawag siya ng abogado at nag-file ng divorce. Mabilis ang lahat. Pinaghatian namin ang kakarampot na natira, halos wala, at lumipat siya pabalik sa nanay niya. Naiwan ako sa isang maliit at walang lamang apartment na nirentahan ko gamit ang huling pera ko. Nawala ang kotse, nawala ang luho, at naiwan akong mag-isa. Pero ang pinakamasakit ay ang kahihiyan. Ipinagkalat ni Teresita sa lahat na ako ay isang bagsak na manloloko, na sinira ko ang buhay ng anak niya. Si Paulo, ikinalat sa mga kakilala niya sa negosyo na isa akong loser na akala mo kung sino. Pero ngayon ay wala na. Sa isang kasal ng kaibigan namin, ilang buwan pagkatapos ng divorce, nandoon si Isabela kasama sila. Nakita ko silang nagbubulungan sa isang sulok, nakatingin sa akin at tumatawa. Hindi man lang umiwas ng tingin si Isabela nang dumaan ako. Nagpatuloy lang siya sa pakikipag-usap, malamig at walang pakialam. Wasak ako. Hindi lang sa pinansyal, maayos pa yon. Wasak ako sa loob. Ang babaeng minahal ko na binigyan ko ng lahat ay iniwan ako sa pinakamalalang sandali at kumampi pa sa mga tumatapak sa akin. At may naintindihan ako, hindi niya ako kailanman minahal. Minahal niya ang kung anumang naibibigay ko. Ang katatagan, ang status, ang kaginhawaan. At nang mawala yon, nawala na rin ako. Pero hindi ako ang tipo ng tao na nananatili sa ibaba. Wala yon sa ugali ko. At habang nakahiga ako sa maliit na apartment na yon, nakikinig sa ingay ng kalsada, nangako ako sa sarili ko, hinding-hindi ko kakalimutan, hinding-hindi ako magpapatawad. At isang araw, bawat isa sa kanila ay magsisisi kung bakit nila ako trinato ng ganito. Ang mga buwan pagkatapos ng divorce ang pinakamalala sa buhay ko. Gigising ako sa umaga sa maliit na apartment na yon, tititig sa blangkong kisame at magtatanong kung ano pa ang ginagawa ko. Ang pera ay sapat lang para sa renta at pambili ng pangunahing pagkain. Kumakain ako ng mura, tinapay, keso, delata. Minsan lumilipas ako ng kain para lang makatipid ng ilang piso. Ang mga kaibigan ko, nawala. Karamihan ay bigla na lang tumigil sa pagtawag. Hindi na ako interesante sa kanila. Wala na akong kwento tungkol sa negosyo. Hindi ko na kayang manlibre sa mamahaling bar. Hindi na ako kapaki-pakinabang. May isang espesyal na klase ng kalungkutan kapag nalaman mong ang mga taong itinuring mong kaibigan ay hindi pala kailanman nandoon para sa iyo. Sinabi ng abogado ko na ang investigasyon ay tatagal ng 1 taon. Baka mas matagal pa at wala akong pag-asang mabawi pa ang anuman. Hindi ang pera, hindi ang reputasyon. May tatak na ako. Sa Manila hindi ako makakuha ng trabaho. Tinatawagan ko ang mga dating business contact nang hihingi ng pagkakataon kahit ano. Pero kapag naririnig nila ang pangalan ko, nag-iiba ang tono nila. Minsan, magalang sila pero malinaw. Pasensya na, pero wala kaming opening. Minsan, ibababa na lang ang tawag. Nakakahiya ang tumawag at magmakaawa sa mga taong rumirespeto sa akin 1 taon lang ang nakalipas. Isang gabi, nakaupo ako sa apartment, umiinom ng murang alak at nakatingin sa bintana. Inisip ko lahat ng nawala sa akin. Si Isabela, ang pera, ang respeto, ang dignidad. Pwede akong manatili dito, sa Manila,
Mabuhay na parang multo, isang taong dating may pangalan pero ngayon ay wala na. Pwede akong magpatalo sa depression, pero naalala ko ang sinabi ng tatay ko noong bata ako. Sa buhay, hindi ka bagsak kapag natumba ka. Bagsak ka kapag nagpasya kang huwag nang bumangon. At tumayo ako. Binenta ko ang lahat ng pwedeng ibenta sa apartment. Gamit, lumang electronics, lahat maliban sa pinakakailangan. At nakaipon ako ng sapat na pera para sa tiket papuntang Cebu. Ayoko nang manatili sa Manila. Kailangan ko ng bagong simula, malayo sa mga taong nakakakilala sa akin. Malayo sa kahihiyang bumubuntot sa akin. Ang Cebu ang naisip kong pinakamagandang opsyon. Malaking destinasyon, maraming turista, laging may trabaho para sa mga gustong magtrabaho. Wala akong pakialam kung ano. Gusto ko lang makaahon. Dumating ako sa Cebu sa kalagitnaan ng Abril, isang bag lang ang dala at walang plano. Nakahanap ako ng murang kwarto sa isang residential building malapit sa Mabolo, sa isang matandang babae, si Aling Ana, na nagpapaupa sa mga estudyante at manggagawa. 50 metro kwadrado, isang kama, aparador, maliit na mesa. 9,000 piso kada buwan. Wala akong pakialam. May bubong na sa ibabaw ng ulo ko. Ang una kong trabaho ay sa isang construction site. Pisikal na trabaho, tagabuhat ng ladrilyo, tagahalo ng semento, tagalinis pagkatapos ng mga trabahador. Ang amo, si Boss Romy, ay isang magaspang na tao, pero tapat. Hindi niya ako tinanong tungkol sa nakaraan ko. Sinabi kong kailangan ko ng trabaho. Binigyan niya ako ng pala at sinabing magsimula na ako. Kumikita ako ng 15,000 piso kada buwan. Mahirap. Masakit ang katawan ko gabi-gabi. Bitak-bitak ang mga kamay ko. Parang mababali ang likod ko. Pero nagtatrabaho ako. Hindi ako nahihiya. Mas gugustuhin kong magbuhat ng ladrilyo kaysa mamalimos. Pagkatapos ng 3 buwan, inalok ako ni Boss Romy na magtrabaho sa bodega ng construction materials. Mas maganda ang sweldo, 20,000, at hindi na gaanong pisikal ang trabaho. Inoorganisa ko ang mga delivery, nag-iingat ng inventaryo, nakikipag-usap sa mga supplier. Dahan-dahan, bumabalik ako sa kung ano ang alam ko. Logistics, materyales, numero, at may naintindihan ako, hindi nawala ang kaalaman ko. Lahat ng natutunan ko sa mga tao ng pagnenegosyo ay nandito pa rin, sa utak ko. Kailangan ko lang ng pagkakataon na gamitin ulit ito. Nagsimula akong makipag-usap sa mga supplier na pumupunta sa bodega. Kinakausap ko sila tungkol sa merkado, sa presyo, sa demand. Nakilala ko ang isang lalaki, si Tomas, na may-ari ng maliit na hardware sa Mandaue. Medyo matanda na siya. Kailangan niya ng tulong sa pamamahala. Inalok niya ako ng trabahong part-time. Ako ang magpapatakbo ng accounting, purchasing, at mga alok sa kliyente. Pinabayaran niya ako ng 15,000 pa. At bigla, kumikita na ako ng 35,000 kada buwan. Hindi malaki, pero stable na ako. At nagpatuloy ako sa pagtatayo. Dahan-dahan. Tiyaga lang. Nakakilala ako ng mga tao sa Cebu. Mga tapat na tao na lumalaban tulad ko, na hindi mapanghusga, na pinapahalagahan ang trabaho at katapatan. Nakilala ko si Eric, isang batang accountant na nagtatrabaho para sa ilang maliliit na kumpanya, at tinulungan niya ako sa mga payo sa pananalapi. Nakilala ko si Pedro, isang real estate agent, at nagsimula akong mag-aral tungkol sa merkado ng real estate sa Cebu. Ang Cebu ay umuunlad, lumalago ang turismo, bumibili ang mga tao ng apartment, may mga bagong gusaling itinatayo. Nakaisip ako ng ideya. Imbes na magtrabaho para sa iba, pwede akong magsimulang mag-invest para sa sarili ko. Pero kailangan ko ng kapital. At doon naging matalino ako. Hindi ako nagmadali. Inipon ko ang bawat piso. Namuhay ako ng simple, kumakain ng mura, hindi lumalabas, hindi gumagastos sa kalokohan. 1 taon pagkatapos kong dumating sa Cebu, mayroon akong naipon na 250,000 piso. Hindi malaki, pero sapat na para magsimula. Bumili ako ng isang luma at sirang apartment sa Cebu City na nagkakahalaga ng 1.2 milyon. Kumuha ako ng loan na kaya kong bayaran sa kita ko. Ako mismo ang nag-renovate, sa tulong ni Boss Romy at ilan pang mga kakilala ko. Gumastos ako ng 200,000 sa renovation, nagpinta ng pader, naglagay ng bagong sahig, inayos ang kusina at banyo.
at pinaupahan ko sa mga turista gamit ang isang platform para sa short-term rentals. Ang unang season kumita ako ng 500,000 piso. Maliit na halaga, pero simula pa lang yon. Sumunod na taon, bumili ako ng isa pang apartment. Tapos isa pa, ininvest ko ulit ang bawat piso. Hindi ko binigyan ng luho ang sarili ko. At sa paglipas ng panahon lumago ang portfolio ko. 5 apartment, 10, 15. Nagsimula akong pumasok sa mga commercial buildings, mga tindahan, mas malalaking proyekto. Nakipag-ugnayan ako sa mga investor mula sa Singapore at Austria na naghahanap ng oportunidad sa Pilipinas. Naging tagapamagitan ako, organizer, at kumukuha ako ng porsyento. At pagkatapos ng 5 taon, may nangyaring nagpabago ng lahat. Nag-invest ako sa isang startup sa Manila, isang tech company na gumagawa ng platform para sa pamamahala ng mga tourist accommodation. Isa ako sa mga unang investor, ipinasok ko ang lahat ng mayroon ako, 20 milyong piso. Mapanganib na desisyon, pero may kutob ako. At sumabog ang platform. Binenta nila ito sa isang malaking kumpanya sa Europa sa halagang 500 milyong piso. Ang parte ko, halos 100 milyong piso. Bigla, mayaman na ako. Hindi lang komportableng mayaman, totoong mayaman. At nagpatuloy ako. Nag-invest ako sa real estate sa buong Visayas, sa teknolohiya, sa turismo. Nagsimula ako ng sarili kong investment firm, tahimik lang, nakarehistro sa Luxembourg. May mga taong nagtatrabaho para sa akin, mga abogado, accountant, ahente. Naging matalino ako. Hindi ako nagmayabang. Hindi ako bumalik sa Manila. Nanatili ako sa Cebu, namuhay ng normal. Pero sa likod ng lahat, iba na ako. At pagkatapos ng 10 taon, handa na ako. Sobrang yaman ko na kaya kong bilhin ang kalahati ng Manila kung gugustuhin ko. At naalala ko si Isabela, si Teresita, si Paulo, lahat sila. At lahat ng ginawa nila sa akin. Lahat ng kahihiyan, lahat ng insulto. At alam ko na oras na para bumalik sa kanila. Hindi pisikal, hindi marahas. Kundi sa paraan na wawasak sa kanila ng dahan-dahan, metodikal, kung saan sila pinakatinatamaan. Ang kanilang pride, ang kanilang status, ang kanilang katatagan. Oras na para umuwi. Bumalik ako sa Manila noong Enero. Tahimik at hindi nagpapapansin. Hindi ako tumira malapit sa sentro kung saan may makakakilala sa akin. Umupa ako ng isang luxury condo sa Forbes Park sa ilalim ng pangalan ng isa sa mga kumpanya ko. Hindi ako lumabas sa mga kilalang lugar. Hindi ko kinuntak ang mga dating kakilala. Isa akong multo. Hindi nakikita, pero naririto. At ginawa ko ang alam kong pinakamahusay. Nagsaliksik ako. Una, gusto kong malaman kung paano sila nabubuhay. Si Isabela, Teresita, Paulo, ang buong maliit na pamilya nila na yumapak sa akin noong nasa ibaba ako. May mga taong tumulong sa akin, mga private investigator, abogado, mga financial expert. Sinabi ko sa kanila na kunin ang lahat. Saan sila nagtatrabaho? Saan nakatira? Ano ang pag-aari nila? Ano ang kanilang pinansyal na kalagayan? At ang nalaman ko ay nakakatuwa. Si Teresita at ang asawa niyang si Roberto ay nagpapatakbo ng isang restaurant sa poblasyon, ang Lumang Bahay. Ito ay isang family business na 20 taon na nilang pinapatakbo. Disenteng kita, mga turista at lokal ang mga customer. Hindi ito kahanga-hanga, pero kumikita sila ng maayos. Ang building kung nasa ng restaurant ay hindi sa kanila. Nangungupahan sila sa isang matandang lalaki na may-ari, pero matagal nang may sakit at hindi na aktibo. Ang mga anak niyang babae ang namamahala sa mga ari-arian sa pamamagitan ng isang ahensya. Si Paulo ay may sariling negosyo, nag-i-import ng IT equipment at ibinebenta sa mga kumpanya. May opisina siya sa isang business building sa Ayala Avenue, nangungupahan din. Nakatira siya sa isang apartment sa Rockwell, nangungupahan din, pero sa isang mamahaling gusali. Si Isabela ay nagtatrabaho pa rin sa bangko, pero mas mataas na posisyon, kumikita ng maayos. Nakatira siya kasama nila sa family house sa Marikina na minana ni Teresita at Roberto mula sa mga magulang ni Teresita. Ang bahay na yon ang tanging tunay nilang ari-arian. Lahat ng iba ay renta, utang, mga utang sa negosyo. At doon, nakita ko ang pagkakataon.
Ang unang hakbang ay madali. Kinontak ko ang ahensya na namamahala sa ari-arian ng may-ari ng building sa poblasyon. Inalok kong bilhin ang gusali, hindi direkta kundi sa pamamagitan ng offshore firm ko, ang Adriatic Holdings Danao Oo, na nakarehistro sa Singapore. Mataas ang presyo pero hindi ako tumawad. Nagbayad ako agad, mabilis na transaksyon, walang ingay. Tuwang-tuwa ang matandang may-ari, nakakuha siya ng higit sa inaasahan niya at masaya ang mga anak niya dahil hindi na nila kailangang asikasuhin ang gusaling iyon. At bigla, ako na ang bagong landlord ni Teresita. Siyempre, hindi niya alam. Ang kontrata sa upa ay may 1 taon pa. Wala akong ginawa agad. Naghintay lang ako. Pangalawang hakbang ay si Paolo. Nag-invest ako sa business building sa Ayala kung saan siya may opisina. Hindi ko binili ang buong gusali. Pero bumili ako ng mayorya ng shares sa pamamagitan ng isang investment fund. Ulit, tahimik lang. Ulit, walang nakakaalam. At nang matapos ang kanyang kontrata sa upa pagkatapos ng 8 buwan, imbes na simpleng extension, tinaasan ng bagong management na siyempre ay nasa ilalim ng impluwensya ko, ang renta ng 50%. Nagulat si Paolo, sinubukang makipag-negotiate pero wala siyang pagpipilian. Magbayad o umalis. Nagbayad siya, pero hindi siya masaya. Pangatlong hakbang ay ang bahay nila. Ito ang mas mahirap dahil pag-aari nila ang bahay. Pero bawat bahay ay may bayarin, buwis, gastos. At nalaman ko na si Teresita at Roberto ay may utang sa bahay. Kinuha nila 5 taon na ang nakalipas para i-renovate ang restaurant. Hindi pa bayad ang utang. Kinontak ko ang bangko, tahimik, sa pamamagitan ng mga tagapamagitan at binili ko ang utang na iyon. Tinatawag itong debt assignment. Tuwang-tuwa ang bangko, nakuha nila agad ang pera, nawala ang panganib at ako na ang bago nilang creditor. At ulit, hindi nila alam kung sino ang bagong creditor. Tumatanggap sila ng mga abiso mula sa isang hindi kilalang institusyong pinansyal, lahat legal, lahat ayon sa patakaran. Pero hindi ko sila ginipit agad. Naghintay pa ako. Ang ika-4 na hakbang ay medyo mas masama. Si Paolo ay may ilang magagandang kliyente, mga kumpanyang matagal na niyang katrabaho, na binibentahan niya ng IT equipment. Kinontak ko ang mga kumpanyang iyon, isa-isa, at inalok sila ng mas magandang kondisyon, mas murang equipment, mas mabilis na delivery, mas magandang presyo. Hindi ko sinabi kung sino ako. Ginamit ko ang mga tagapamagitan, ibang kumpanya mula sa portfolio ko, at dahan-dahan nagsimulang kanselahin ng mga kliyente ni Paolo ang kanilang mga kontrata. 1 buwan, 2, 3, nagsimulang bumagsak ang kita niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Akala niya ay masamang panahon lang sa negosyo. Nasa paligid nila ako, hindi nakikita, parang isang lambat na dahan-dahang humihigpit. Ang ika-5 hakbang ang paborito ko. Nalaman ko na si Isabela ay nakatira pa rin sa bahay, kasama ang mga magulang niya. Pero matagal na niyang planong bumili ng sarili niyang apartment. May nakita siyang isa sa BGC, isang bagong proyekto, luxury building, magandang lokasyon. Interesado siya, nakipag-usap na sa ahente. Pero may nangyaring kakaiba. Ang proyekto ay biglang naging mas mahal. Tumalon ang presyo ng 30%. Bakit? Dahil nag-invest ako sa proyektong iyon, naging partner ng investor, at nagpasya kaming taasan ng presyo. Galit na galit siya, pero wala siyang magawa. Kailanman ay hindi niya nalaman na ako ang dahilan. Ang ika-6 na hakbang ang pinaka-subtle. Nagsimula akong magpakalat ng tsismis, hindi direkta, kundi sa pamamagitan ng mga taong binayaran ko na inilagay ko sa tamang posisyon. Tsismis na ang lumang bahay ay may problema sa pinansyal. Tsismis na nawawala ng kliyente si Paolo. Walang particular, mga bulungan lang, mga pagdududa. At dahan-dahan, nagsimulang mawalan ng tiwala ang mga tao. Nagsimulang kumonti ang reservation sa restaurant. Ang mga supplier ni Paolo ay nagsimulang humingi ng bayad ng maaga dahil narinig nila na baka hindi na siya safe partner. Lahat ay subtle. Lahat ay mukhang malas, parang normal na pagbabago sa merkado. Pero hindi ito malas. Ako ito. 7 buwan pagkatapos kong bumalik sa Manila, ang kanilang sitwasyon sa pananalapi ay nagsimulang gumuho. Si Teresita at Roberto ay halos hindi na mabayaran ang mga gastos sa restaurant. Si Paolo ay kinailangang magtanggal ng 2 empleyado dahil wala na siyang sapat na trabaho.
Ang utang sa bahay ay naging mahirap bayaran, bagong mga rate, bagong kondisyon, bagong bangko na hindi gaanong flexible. Nag-aaway na sila. Ang stress ay tumataas. At ang pinakamaganda, wala silang ideya kung bakit. Akala nila ay malas lang, masamang ekonomiya, mga pagbabago sa merkado. Isang gabi, nakaupo ako sa aking apartment, umiinom ng mamahaling whiskey at tinitingnan ang lungsod mula sa malaking bintana. Inisip ko sila, kung paano nila ako pinahiya, kung paano nila ako trinato na parang basura, kung paano sila nasiyahan habang bumabagsak ako, at napangiti ako. Dahil simula pa lang ito, hindi ko pa sila dinidiinan ng husto. Inaayos ko pa lang ang entablado. At kapag dumating ang tamang oras, kapag tuluyan na silang wasak, kapag nagmamakaawa na sila, saka ko lang sasabihin sa kanila kung sino ako. Saka ko lang ipapakita sa kanila na wala akong nakalimutan. At hinding-hindi ako magpapatawad. At maiintindihan nila na ang taong tinapakan nila ay naging isang bagay na hindi nila kailanman naisip. Ang taong kumokontrol sa kanilang buhay nang hindi man lang nila nalalaman. Hi guys! Kung nagustuhan niyo ang kwento, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like, at sabihin niyo sa comments kung ano ang tingin niyo sa sitwasyong ito. Ang tunay na pressure ay nagsimula noong Marso, isang taon pagkatapos kong bumalik sa Manila. Lahat ng inihanda ko, lahat ng maliliit na patibong, lahat ng mga bitag sa pinansyal, ay nagsimulang humigpit. At pinanood ko silang magkawatak-watak, dahan-dahan, tulad ng isang orasan na tumitiktak patungo sa hindi maiiwasang katapusan. Ang unang tunay na suntok ay ang restaurant. Ang kontrata sa upa ng ang lumang bahay ay nag-expire noong Abril at inaasahan ni Teresita ang automatikong pag-renew tulad ng dati. Ang dating may-ari ay hindi kailanman naging problema, tataasan ang renta ng 5, marahil 10%, at yun na yon. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng sulat mula sa Adriatic Holdings de Oteroponopro na may mga bagong kondisyon. Ang renta ay tataas ng 150%. Mula 200,000 piso kada buwan ay magiging 500,000 piso. Ito ay isang pampinansyal na suntok na hindi nila kayang salagin. Ang tao ko, ang abogadong namamahala sa komunikasyon, ay nagkwento kung paano nag-react si Teresita nang matanggap ang sulat. Tumawag siya sa ahensya, sumisigaw sa telepono, sinasabing illegal ito, na ito ay pangingikil, na idedemanda niya sila. Mahinahon siyang ipinaliwanag ng ahensya na legal ang lahat. Ang may-ari ay may karapatang magtakda ng anumang presyo at maaari niyang tanggapin o umalis. Ganoon kasimple. Sinubukan niyang makipag-negotiate. Nagpadala ng email, tumawag, nagmakaawa. Nag-alok ng 300,000, 350,000. Ngunit ang sagot ay palaging pareho, 500,000 o umalis. At alam niyang hindi niya kayang magbayad. Ang restaurant ay kumikita ng maayos, marahil 500,000 hanggang 600,000 kada buwan. Ngunit pagkatapos ng gastos sa pagkain, staff, mga bayarin, ang natitira ay marahil 200,000 na lang na net profit. At ngayon ay humihingi sila ng 500 para lang sa renta. Si Roberto ay sinubukang humanap ng alternatibo. Naghahanap ng ibang lokasyon, ibang espasyo, ngunit lahat ng nahanap niya ay masyadong malayo sa sentro o masyadong mahal para i-renovate. Ang poblasyon ay isang gintong lokasyon, mga turista, maraming tao kilala na. Ang paglipat sa ibang lugar ay nangangahulugang magsimula sa simula, mawawalan ng mga customer, baka tuluyang malugi. Noong Mayo, sinubukan nilang panatilihin ang restaurant. Nagpasya silang bayaran ng 500,000 at humanap ng paraan. Kumuha sila ng loan sa bangko, 1,500,000 piso, para matakpan ang mga unang buwan at umasa na tataas ang kita. Binabaan nila ang presyo para makaakit ng mas maraming customer. Nagtanggal sila ng ilang staff. Si Teresita at Roberto ay nagsimulang magtrabaho ng 16 na oras bawat araw. Sila na mismo ang nagluluto, nagsisilbi at naglilinis. Ngunit hindi ito sapat. Kinain ng mga gastos ang lahat. Pagsapit ng Hulyo, hindi na nila kaya. Ang utang sa Adriatic Holdings ay 3 buwan nang hindi nababayaran. Nakatanggap sila ng abiso ng Delojasija, eviction. 30 araw para lisanin ang espasyo o sa pilitan silang paaalisin. At yon ang katapusan ng ang lumang bahay.
Isinara nila ang restaurant noong Agosto. 20 taon ng trabaho, nawala ng magdamag. Umiyak si Teresita habang inilalabas nila ang huling gamit. Si Roberto ay tahimik, wasak. Ang kanilang pride, ang kanilang katatagan, nawala. Ngunit hindi lang yon ang problema. Si Paolo ay nasa mas malalang sitwasyon. Ang kanyang negosyo sa IT equipment ay tuluyang bumagsak. Isa na lang ang natirang kliyente niya, isang maliit na kumpanya na matagal nang may utang sa kanya. Ang renta sa opisina ay tumaas ng sobra, kaya kinailangan niyang isara ang espasyo at magtrabaho mula sa bahay. Ngunit anong negosyo ang mapapatakbo mo mula sa bahay kung wala kang kliyente? Sinubukan niyang humanap ng bago. Tumawag siya sa mga dating contact, nag-alok ng diskwento, binabaan ang presyo hanggang sa halos wala na siyang tubo. Ngunit sa bawat pagkakataon ang mga kliyente ay nakahanap na ng ibang supplier o tinatanggihan siya ng walang paliwanag. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Bakit biglang ayaw nang makipagtrabaho sa kanya ng mga tao? Siyempre, alam ko, bawat potensyal na kliyente ay tahimik na kinokontak ng mga tao ko. Binibigyan ng mas magandang alok o sinasabihan na si Paolo ay baka hindi na maaasahang partner. Walang direkta. Mga pagdududa lang, maliliit na alalahanin, sapat na para magbago ang isip nila. Pagsapit ng Setyembre, si Paolo ay halos bangkarota na. Kinailangan niyang ibenta ang kanyang kotse, ang BMW na mahal niya na hinuhugasan niya bawat linggo, para lang makabayad ng mga utang. Lumipat siya pabalik sa family house dahil hindi na niya kayang bayaran ang apartment sa Rockwell. Mahigit 30 anyos na siya, edukado, may karanasan, at bigla, isa na siyang walang trabaho na nakatira sa mga magulang. At dumating ang utang sa bahay. Ang abiso mula sa bagong institusyong pinansyal, yung bumili ng utang, ay dumating noong Oktubre. Ang buwan ng hulog ay dumoble. Ang dahilan? Pagbabago sa mga kondisyon, re-evaluation ng panganib, mga karaniwang pamamaraan sa bangko. Lahat legal, lahat ay nasa loob ng kontratang pinirmahan nila. Ang problema, hindi na nila kayang magbayad. Sinubukan nilang makipag-negotiate. Nagpadala sila ng sulat, humingi ng palugit, ipinaliwanag ang sitwasyon. Ngunit ang sagot ay malamig at propesyonal. Walang pagbubukod, magbayad, o sisimulan namin ang proseso ng foreclosure. At doon nagsimula ang tunay na panik. Sinubukan ni Isabela na tumulong. Nagbibigay siya ng pera sa mga magulang niya mula sa kanyang sweldo. 3,000-4,000 kada buwan. Ngunit hindi sapat. Ang kanyang sweldo sa bangko ay maganda, marahil 70,000 piso. Ngunit pagkatapos ng sarili niyang gastos, buwis, buhay, hindi niya kayang bayaran ang lahat ng kanilang utang. Sinubukan niyang kumuha ng loan, ngunit tinanggihan siya ng bangko. Masyadong maraming kasalukuyang utang sa address ng pamilya. Masyadong malaki ang panganib. Ang mga pag-aaway sa bahay ay naging araw-araw. Si Teresita ay sumisigaw kay Roberto. Sinisisi ito sa pagkuha ng loan para sa restaurant. Si Roberto ay tahimik, umatras, wasak. Si Paolo ay depensibo, galit sa buong mundo. Sinisisi ang ekonomiya, sinisisi ang gobyerno, sinisisi ang lahat maliban sa sarili niya. Si Isabela ay umiiyak. Pinipigilan silang mag-away, sinusubukang panatilihin ang kapayapaan. Ngunit hindi na posible ang kapayapaan. Masyadong mabilis na gumuho ang lahat. Noong Nobyembre, nagsimula silang magbenta ng mga gamit. Alahas, ang gintong pulseras ni Teresita na natanggap niya noong kasal. Mga lumang kasangkapan, telebisyon. Lahat ng may halaga ay ibinenta. Ngunit hindi sapat. Kailanman ay hindi naging sapat. Sinubukan nilang ibenta ang bahay. Ito ang kanilang huling plano, ibenta ang bahay, bayaran ang mga utang, at bumili ng mas maliit sa mas murang lugar. Ngunit doon nila natuklasan ang isang bagong problema. Ang dokumentasyon ng bahay ay, nakakapagtaka, may problema. May lumang alitan tungkol sa mga hangganan ng lupa. May mga nawawalang dokumento. May mga hindi malinaw sa titulo. Walang kritikal, ngunit sapat na para umatras ang mga mamimili kapag binalaan sila ng kanilang abogado. At syempre, ang alitan na iyon ay na-activate sa pamamagitan ng isang tahimik na pagtatanong mula sa, isa sa mga kumpanya ko. Pagsapit ng Disyembre, desperado na sila. Walang restaurant, walang trabaho,
Walang posibilidad na maibenta ang bahay, na may mga utang na lumalaki bawat buwan. Si Teresita ay nawalan ng 10 kilo. Si Roberto ay nagsimulang uminom. Si Paulo ay nakaupo sa kwarto maghapon, naghahanap ng trabaho online, nagpapadala ng daan-daang aplikasyon, ngunit puro pagtanggi ang natatanggap. Si Isabela ay mukhang pagod, matanda, parang tumanda ng 10 taon sa loob ng 6 na buwan. Isang araw, nagdala sa akin ang aking detektib ng isang interesanting impormasyon. Si Isabela ay nakaupo sa isang coffee shop, kasama ang isang kaibigan at nag-uusap. Tinanong siya ng kaibigan kung ano ang nangyayari, bakit bumabagsak ang kanilang pamilya. At may sinabi si Isabela na nagpatawa sa akin. Sabi niya, pakiramdam ko ay may sumpa sa atin. At tama siya, hindi ako sumpa. Ako ang sumpa. Isang buhay aktibo at matiyagang sumpa na dahan-dahang sumisira sa kanila. Ngunit hindi pa ako tapos, ayaw ko pang malaman nila. Dahil ang pinakamagandang bahagi ng paghihiganti ay hindi ang sakit. Ang pinakamagandang bahagi ay ang kawalan ng katiyakan. Ang takot na hindi mo alam kung bakit ito nangyayari. Ang kawalan ng kapangyarihan na baguhin ang anuman. At kapag tuluyan na silang wasak, kapag wala na silang natitira, saka ko lang sasabihin sa kanila kung sino ako. Saka ko lang ipapakita sa kanila na lahat ng ito ay hindi aksidente. Ako ito. Sa buong panahon, Enero na, isang bagong taon na hindi nagdala ng anumang pag-asa. Umuulan sa Manila, ang lungsod ay malamig at kulay abo, tulad ng nararamdaman sa loob ng bahay ng pamilyang nagkakawatak-watak. Ngunit may nagbago, hindi naging mas mabuti, naging iba. Si Paulo ang unang naghinala na may mali. Nakaupo siya isang gabi sa mesa, laptop sa harap niya, at tinitingnan ang mga dokumento. Ang sulat tungkol sa renta ng restaurant. Ang abiso tungkol sa pagbabago ng mga kondisyon ng utang. Ang mga pangalan ng kumpanyang kumuha ng kanyang mga kliyente. At nagsimula siyang makapansin ng isang pattern. Lahat ng mga kumpanyang iyon ay misteryoso. Nakarehistro sa Singapore, Luxembourg, sa Cayman Islands. Mga offshore structure. Walang malinaw na may-ari. Walang mukha. Walang pangalan. Sinabi niya kay Teresita at Roberto, hindi ito nagkataon lang. May isang taong sadyang sumisira sa atin. Tinawanan lang siya ni Teresita noong una. Sino namang gagawa niyan sa atin? Hindi tayo ganoon kahalaga. Ngunit iginiit ni Paulo. Natagpuan niya ang pangalan ng kumpanyang bumili ng building sa poblasyon, Adriatic Holdings DOO. Natagpuan niya ang investment fund na bumili ng kanilang utang. At nang mas malalim niyang sinaliksik, nakita niya na lahat ng mga kumpanyang iyon ay konektado sa pamamagitan ng parehong mga direktor, parehong mga abogado, parehong mga address. Isang network. Organisado, pinag-isipang network. Kahit sino pa ito may malaking pera at seryosong motibo, sabi niya. Tahimik si Isabela habang nakikinig. Nakita ko sa ulat ng tao ko. Sinabi niya na kakaiba ang pakiramdam niya, na parang may dapat siyang malaman, ngunit hindi niya maisip kung ano. Nagpasya si Paulo na kumuha ng private detective. Magastos ngunit wala siyang pagpipilian. Ang detektib, isang lalaking nagngangalang Mangkulas, ay may karanasan, dating pulis, nagtrabaho sa mga financial investigation. Ibinigay niya rito ang lahat ng dokumento, lahat ng pangalan ng kumpanya, lahat ng mayroon siya. 3 linggo pagkatapos, bumalik si Mangkulas na may ulat. At ang kanyang natuklasan ay nakakadismaya. Oo, lahat ng kumpanyang iyon ay konektado. Oo, lahat ay patungo sa isang mas malaking holding structure. Ngunit sino ang tunay na may-ari? Imposibleng malaman. Nakarehistro ito sa mga offshore jurisdiction na may lihim na pagmamay-ari. Maaari nilang subukan sa legal na paraan, mga demanda, mga utos ng korte, ngunit aabutin ito ng taon at gagastos sila ng daan-daang libong piso na wala sila. May sinabi si Mangkulas na lalong nagpagulo sa kanila. Kahit sino pa ang nasa likod nito, napakalakas niya at napakatalino. Hindi ito gawa ng amateur. Ito ay isang taong alam ang ginagawa niya. Namula si Teresita. Sigurado ako nakakompetensya natin sa negosyo. Roberto, may nakaaway ka ba? Umiling si Roberto. Sino? Nagpapatakbo lang tayo ng restaurant. Wala tayo sa malaking negosyo. Nagsimulang gumawa ng listahan si Paulo. Sino ang may ganong kalaking galit sa kanila? Mga dating empleyado?
Hindi, walang ganong kalaking pera. Mga kakompetensya sa negosyo. Marahil ngunit bakit target ang buong pamilya, mga lumang utang, mga alitan? Nagdebate sila ng ilang araw. Bawat hapunan ay naging sesyon ng mga teorya ng konspirasyon. Naglabasan ang mga pangalan, baka si ganito, baka si ganyan, baka may taga-bangko, baka may taga-politika. Ngunit hindi nila ako naisip. Paano naman nila maiisip? 10 taon na akong wala sa buhay nila. Ako yung nakalimutan, bagsak na dating asawa, ang taong nawala sa kahihiyan. Bakit naman nila ako maiisip? Ngunit si Isabela ay iba. Nagkwento sa akin ang detective ko na isang gabi ay nakaupo siyang mag-isa sa kwarto at tinitingnan ang mga lumang litrato. Ang aming kasal, ang aming pagpunta sa Tagaytay, ang buhay na mayroon kami. At nang pumasok si Teresita at tinanong kung ano ang ginagawa niya, may sinabi si Isabela. Naaalala mo ba ang dati kong asawa? Winagayway ni Teresita ang kanyang kamay. Yung talunan na yon? Anong meron sa kanya? Nasaan na kaya siya? Anong ginagawa niya? Aba ewan ko, Isabela. At wala akong pakialam. Bakit mo tinatanong? Tumahimik si Isabela. Pagkatapos ay sinabi niya, naisip ko lang. Tumawa si Teresita, hindi mabait na tawa. Huwag mong sabihing iniisip mo na may kinalaman siya rito. Bagsak na ang taong yon. Ang huling balita ko sa kanya, wasak siya, walang-wala. Imposibleng siya ang nasa likod nito. At tumango si Isabela na parang sumasang-ayon. Ngunit sinabi sa akin ng detective ko na nakita niya si Isabela kinabukasan na naghahanap ng impormasyon tungkol sa akin. Tumawag siya sa mga lumang kaibigan, nagtanong kung may balita sila sa akin. Ngunit siyempre, wala akong iniwang bakas. Walang nakakaalam kung nasaan ako, anong ginagawa ko, o kung buhay pa ba ako. Noong Pebrero, nagpasya silang ibenta ang bahay, kahit magkano. Kinailangan nila. Nilalamon sila ng mga utang. Nakahanap sila ng mamimili, isang mas batang pamilya, interesado, handang magbayad ng disenteng presyo. Ngunit doon nagsimula ang sunod-sunod na problema. Una, ang alitan sa hangganan ng lupa. May nag-file na mayroong hindi pagkakaunawaan. Kinailangan ng oras para maresolba. Naghintay ang mga mamimili ng 1 buwan, 2, tapos ay sumuko. Nakahanap sila ng ibang bahay. Nakahanap sila ng isa pang mamimili. Ngunit hindi inaprubahan ng bangko ang kanyang loan. Masyadong malaki ang panganib, sabi nila. Walang karagdagang paliwanag. Sumuko ang mamimili. Ang pangatlong mamimili ay may cash, mabilis na transaksyon, ngunit humingi ng appraisal. At bigla, ang appraiser ay nakahanap ng mga problema sa istruktura. Mga bitak sa pundasyon, posibleng problema sa bubong. Walang seryoso ngunit sapat na para ibaba ang halaga. Imbes na ang hinihingi nilang 15 milyong piso, nag-alok siya ng 10 milyon. Desperado sina Teresita at Roberto, ngunit pumayag sila. At pagkatapos, ang mamimiling iyon, nakapagtataka, ay umatras. Bigla na lang tumigil sa pakikipag-usap. Nawala. Hindi ito nagkataon siyempre. Bawat isa sa mga mamimili na yon ay mga tao ko o mga taong binayaran ko. Ang buong punto ay upang lumikha ng impresyon na sinusubukan nila na may ginagawa sila, ngunit hinding-hindi sila magtatagumpay. Ang pag-asa ay mas malupit kaysa sa kawalan ng pag-asa. Ang kawalan ng pag-asa ay mabilis kang pinapatay. Ang pag-asa ay pinapanatili kang buhay habang dahan-dahan kang sinasakal. Noong Marso bumigay na sila. Si Paulo ay nakaupo sa mesa, ang ulo ay nasa kanyang mga kamay, at nagsimulang umiyak sa unang pagkakataon mula noong bata siya. Sumigaw siya, hindi ko na kaya. Lahat ng ginagawa ko bumabagsak. Parang may sumusumpa sa akin. Si Teresita ay galit, ngunit wasak na rin. Dapat naging mas maingat tayo. Dapat ano? Pinutol siya ni Roberto. Ano bang ginawa nating mali? Nagpatakbo tayo ng tapat na negosyo. Nagtrabaho tayo ng husto. At ngayon, nandito tayo. Walang-wala. Si Isabela ay nakaupo sa sulok, tahimik. At may sinabi siya na nagpagulat sa kanilang lahat. Marahil may ginawa tayo. Marahil may nasaktan tayo at hindi natin naaalala. Tiningnan siya ni Paulo. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko alam. Basta, pakiramdam ko ay, hustisya to, parang parusa. Nagalit si Teresita. Hustisya?
Para saan? Tayo ang biktima. Ngunit tumahimik si Isabela. Dahil sa isang lugar sa loob niya, sa tingin ko alam niya. Marahil hindi sa kamalayan, marahil hindi malinaw, ngunit sa isang lugar sa loob niya ay nakakaramdam siya ng pagkakasala. Nararamdaman niya na marahil, matagal na panahon na, ay may ginawa silang napakamaling bagay. Noong Abril nakatanggap sila ng sulat, isang alok mula sa isang hindi kilalang investor. Ang sulat ay magalang, propesyonal. Sinasabi nito na interesado ang investor na makipag-usap sa kanila tungkol sa posibilidad ng pinansyal na pagsagip sa kanilang sitwasyon. Marahil ay may solusyon. Marahil ay may paraan para makalabas. Kailangan nilang pumunta sa isang pulong. Isang address sa sentro ng Manila, isang marangyang gusali ng opisina, petsa at oras. Source 298. Pumunta kayong lahat, Teresita, Roberto, Paolo, Isabela. Nag-aalinlangan sila. Bakit may gustong tumulong? Ano ang kapalit? Ngunit desperado na sila. Wala na silang mawawala. Kung ito ay isang pagkakataon anuman ito kailangan nilang subukan. At pumayag silang pumunta. Siyempre, hindi nila alam na ako ang nagpatawag sa kanila. Sa pamamagitan ng tagapamagitan, siyempre. Ngunit ako yon. At sa wakas pagkatapos ng lahat ng buwang ito, pagkatapos ng lahat ng pagdurusa, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanila, oras na para ipakita sa kanila ang aking mukha. Oras na para maintindihan nila kung sino ang sumira sa kanila. At bakit? Oras na para sa huling yugto. Oras na para sa pagbubunyag. At oras na para sabihin sa kanila ang isang bagay na hinding-hindi ko na uulitin, hindi ko kayo patatawarin. Kailanman. Dumating sila noong Miyerkules eksaktong 12:00 ng tanghali, tulad ng napag-usapan. Ang gusali ay nasa Ayala Avenue, modernong salamin ang harapan, 15 palapag, mga marangyang opisina. Ang uri ng gusali kung saan nagtatrabaho ang mga abogado, investor, mga taong may seryosong pera. Pumasok silang 4, Teresita, Roberto, Paulo, Isabela. Binati sila ng tao ko sa reception, tiningnan ang kanilang mga ID at itinuro sila sa elevator. 10 palapag, sabi niya. Kwarto 1003. Pinanood ko sila sa security camera habang paakyat sila. Si Teresita ay tensyado, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang bag. Si Roberto ay maputla, tahimik. Sinusubukan ni Paolo na magmukhang kumpiyansa, ngunit nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. At si Isabela ay nakatingin sa sahig, na parang pasa ng bigat ng mundo. Lumabas sila sa elevator at naglakad sa mahabang pasilyo. Marmol sa ilalim ng kanilang mga paa, tahimik na kapaligiran. Ang aircon ay patuloy na nagpapalamig sa hangin. Dumating sila sa pinto ng 1003. Kumatok si Paulo. "Pasok," sabi ko. Binuksan nila ang pinto at pumasok sa silid. Isang malaking opisina, minimalistang disenyo, salamin na mesa, mga upuang katad, bintana na may tanawin ng buong Manila. Lahat ay maayos, propesyonal, mahal. At ako, nakaupo sa likod ng mesa, madilim na asul na suwit, magkakrus ang mga braso, kalmado. Pinanood ko silang pumasok, at pinanood ko ang sandali kung kailan nila ako nakilala. Si Teresita ang unang huminto. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na boses. Si Roberto ay naging bato, hindi gumagalaw. Si Paolo ay bumulong. Hindi pwede. Pero si Isabela, alam ni Isabela. Sa sandaling makita niya ako, alam niya. Ang kanyang mukha ay naging puti na parang papel. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha at sinabi niya ang pangalan ko. Miguel. Wala akong sinabi. Tiningnan ko lang sila. Anong ginagawa mo rito? Nautal si Paulo. Ngumiti ako. Malamig, kontrolado. Akala ko malinaw na. Inimbitahan ko kayo. Sa wakas ay nagsalita si Teresita. Mataas ang boses, kinakabahan. Ikaw ang nag-imbita sa amin? Bakit? Anong gusto mo? Umupo kayo, sabi ko ng mahinahon, itinuturo ang mga upuan sa harap ng mesa. Hindi sila gumalaw. Nakatayo lang sila doon, gulat na gulat, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari. Inulit ko mas matigas ngayon, sabi ko umupo kayo. Dahan-dahan silang lumapit at umupo. Lahat maliban kay Isabela, nakatayo siya, nanginginig. Nakatingin sa akin na parang nakakita ng multo.
Isabela, sabi ko ng mahina. Umupo ka. Umupo siya. Matagal ang katahimikan. Tiningnan ko sila isa-isa. Nakita ko ang takot, ang pagkalito, ang simula ng pag-unawa. At nagsimula akong magsalita. Siguro nagtataka kayo kung anong nangyayari. Siguro nagtataka kayo kung bakit kayo nandito. Bakit ko kayo inimbitahan. Bakit, pagkatapos ng maraming taon, ay nakatayo ako sa harap ninyo. May sasabihin sana si Paolo. Pero pinutol ko siya. Tumahimik ka. Ako ang magsasalita. Kayo ang makikinig. Tumahimik siya. 10 taon na ang nakalipas pagpapatuloy ko. May kumpanya ako. May pera. May buhay. At may asawa. Tumingin ako kay Isabela. Isang asawa na nangako na sasamahan ako sa hirap at ginhawa. Naaalala mo ba ang mga pangakong yon, Isabela? Hindi siya sumagot. Ngunit pagkatapos ay bumagsak ako. Hindi dahil sa sarili kong kasalanan. Nilinlang ako, ninakawan, sinira. At sa sandaling iyon, nang kailangan ko ng suporta, nang kailangan ko ng isang taong maniniwala sa akin, anong ginawa mo? Umuagos ang luha sa kanyang mukha, ngunit hindi ako tumigil. Iniwan mo ako. Agad. Hindi ka man lang naghintay ng 1 linggo. Lumipat ka pabalik sa nanay mo at sinabi mong nahihiya kang makasama ako. Sumubok si Teresita na sumingit, Miguel kami. Ikaw. Lumingon ako sa kanya. Mas malala ka pa. Tinawag mo akong talunan. Pinagtawanan mo ang pagbagsak ko sa mga kasalan, sa mga pagtitipon, sa harap ng mga taong kilala ko. Ikinakalat mo ang mga kwento kung gaano ako kahabag-habag, kung gaano ako kawalang kwenta. Nasiyahan ka. Nag-init ang kanyang mukha. At ikaw, Paulo, tiningnan ko siya. Trinato mo akong parang basura mula pa noong magkakilala tayo. Palagi mong iniisip na mas magaling ka, mas matalino, mas matagumpay. At nang bumagsak ako, hindi man lang ako karapat-dapat sa iyong pandidiri. Isa lang akong katatawanan. Hindi ako. Nagsisinungaling ka, pinutol ko siya. At alam ko lahat ng sinabi niyo, lahat ng ginawa niyo. At alam ko habang nakahiga ako sa miserableng apartment na iyon, gutom at wasak, na isang araw ay darating ako rito, uupo rito, at gagawin ko sa inyo ang ginawa niyo sa akin. Sa wakas ay nagsalita si Roberto. Mahina ang boses. Ikaw ang sumira sa amin. Lahat ng ito, ang restaurant, ang negosyo, ang utang. Ikaw pala. Oo, sabi ko ng simple. Ako nga. Ang gulat sa kanilang mga mukha ay nagbigay kasiyahan. Binili ko ang gusali kung nasaan ang restaurant nyo. Ako ang nagtaas ng renta. Ako ang bumili ng utang nyo at nagbago ng mga kondisyon. Ako ang sumira sa mga kliyente ni Paulo, isa-isa. Ako ang humarang sa pagbenta ng bahay. Bawat problema, bawat pagkabigo, bawat pagbagsak, ako yon. Umiiyak na si Teresita ngayon. Ang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Si Roberto ay maputla na parang papel. Si Paulo ay nakanganga, hindi makapagsalita. Ngunit si Isabela ay nakatingin sa akin, umaagos ang luha. At may sinabi siya na halos nagpatawa sa akin. Miguel, patawarin mo kami. Parang awa mo na, nagkamali kami. Patawad. Ako, mahal pa kita. Tiningnan ko siya. At nakita ko ang kasinungalingan. Nakita ko ang desperasyon. Nakita ko ang babaeng hindi kailanman nagmahal sa akin, na iniwan ako noong kailangan ko siya, na nagpahiya sa akin, at ngayon ay lumuluhod at nagsisinungaling para iligtas ang sarili. Hindi, sabi ko ng mahina. Hindi mo ako mahal, kailanman ay hindi. Minahal mo ang kung anong naibibigay ko. At ngayon, nawala ka na namang lahat, sinusubukan mo akong gamitin ulit. Hindi yan totoo. Ako, tumahimik ka. Tumahimik siya. Pumunta kayo rito na iniisip na may tutulong sa inyo, na may magbibigay sa inyo ng kaligtasan. Pero wala. Inimbitahan ko kayo para sabihin sa inyo ang isang simpleng bagay. Walang kapatawaran, walang awa, walang kaligtasan. Lumuhod si Teresita, literal lumuhod siya sa sahig sa harap ng aking mesa at nagmakaawa. Parang awa mo na, Miguel. Huwag mong gawin to sa amin. Wala na kaming lahat. Nawala na lahat. Parang awa mo na. Katulad ng pagmamakaawa ko, sabi ko ng malamig. Nagmamakaawa ako sa inyong manatili. Nagmamakaawa akong maniwala kayo sa akin. Ngunit hindi kayo nakinig. At ngayon, bakit naman ako makikinig sa inyo? Sumigaw si Paulo. Wala kang magagawa sa amin.
Ididemanda ka namin. Dadalhin ka namin sa korte. Sige, sabi ko. Idemanda niyo ako. Subukang patunayan ang kahit ano. Lahat ng ginawa ko ay legal. Lahat ng transaksyon, lahat ng kontrata, lahat ayon sa batas. Pwede mong subukan, ngunit mabibigo ka. At gagastos ka ng perang wala ka. At manonood ako. Huminto siya. Naintindihan niyang wala siyang magagawa. Tumayo ako, lumapit sa bintana, tiningnan ang lungsod. Pagkatapos ay humarap ako sa kanila. Umuwi na kayo. Mabuhay kayo sa ginawa niyo. Dalhin niyo ang bigat ng kaalaman na ang taong tinapakan niyo ay naging taong sumira sa inyo. At palagi, ninyong tandaan na hindi ito aksidente. Ito ay hustisya. Malakas na umiiyak si Teresita. Si Roberto ay nakaupong parang bato. Si Paolo ay nakatingin sa sahig. Wasak. Ngunit si Isabela. Tumingin sa akin si Isabela at nakita niya. Nakita niya ang isang lalaking hindi na niya kilala. Isang lalaking naging malamig. Isang bagay na hindi na mababali. Hindi mo ba kami pwedeng tulungan kahit kaunti? Bulong niya. Kahit ano? Hindi. Sabi ko sa huling pagkakataon. Lumabas na kayo. At lumabas sila. Isa-isa, mabagal, wasak, walang pag-asa. Nagsara ang pinto sa likod nila at naiwan akong mag-isa sa silid. Umupo ako pabalik sa aking mesa. Tumingin ako sa bintana, nakita ang Manila na nakalatag sa harap ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ko ang kapayapaan. Hindi kaligayahan, hindi kagalakan. Kapayapaan lang. Naisilbi na ang hustisya. Nabayaran na ang utang. At hinding-hindi ko sila patatawarin, kailanman.